Napatalsik bilang Senate President si Senator Tito Soto ngayong araw. 13 senador ang pumabor kasama na boto anang muling nagpakita sa plenaryo na si Senador Bato de la Rosa. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Senado si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, sino-sinong bumoto para maalis si Senator Soto? Pop J, una nating nakita kanina, nag-show of hands itong mga senador sa session floor para gawing bakante o kaya naman ay yung bakante, yung mga posisyon sa Senado at magkaroon ng change ng Senate leadership. Nakita natin na bukod doon sa mga miyembro ng Duterte Bloc na dating minority members, para dito kaya Senator Jesus Escudero kasi may mga nag-abstain din, itong nanggaling sa dating majority, ang bumoto mula sa kanila ay sina Senator Pia Cayetano, Senator Loren Legarda, pati ang magkapatid na Senator Camille at Mark Villar. So ito ang kanina para magkaroon ng change of leadership, 13, 9, and 1 ang votes. 13 ang bumoto para magkaroon ng pagpapalit ng liderato, 9 ang bumoto laban dito at isa ang nag-abstain. Pero nung nagkaroon ng nomination kanina, ang dalawang naging nominated for Senate presidency ay si dating Senate President Tito Soto at si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Dito ngayon, nung nagbotohan naman, nakuha naman 13 votes ang bumoto kay Senator Alan. Ito ang bumoto sa kanya si Senator Jesus Escudero, Amy Marcos, Rodante Marcoleta Bongo, Senator Bato de la Rosa na nagpakita sa sesyon, si Senator Robin Padilla, Senator Jigo Estrada, Joel Villanueva, Pia Cayetano, ang magkapatid na Villar, Senator Loren Legarda, pati si dating Senate President Tito Soto. Yung siyam naman na bumoto kay Senator Soto, sina Senator Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Tito Lapid, ang magkapatid na Erwin at Rafi Tulfo, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Alan Peter Cayetano, at si Senator Ping Lacson. Si dating Majority Floor Leader Senator Mig Zubiri, pati si Senator JV Ejercito, nag-abstain sila at ang nasabi ni Senator Migs, gusto raw nila na maging independent members ng Senado. Paps J. Remon, kailan daw ba nagsimula itong pag-uusap para mapatalsik itong si Soto? Kanina lang ay may mga nag-deny na niyan. Paps J, ang sinasabi dyan ni former Senate President Tito Soto, parte daw ng liderato na dapat maging handa. Ang sabi niya, ine-expect naman daw lagi ito at ang sinasabi niya, he continues to serve at the pleasure of his peers. So kung ano naman yung mangyayari, kanina naman daw, hindi na raw nila hawak ang numero, so hinayaan niya na lang yung naging motion ni Senator Alan Peter Cayetano. Walang naging pagbanggit talaga sa naging timeline. Pero last week pa lang, umuugong na, lalong-lalo na nung papalapit na yung araw na posibleng magbotohan ang Kamara sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dito lumabas ngayon yung ugong-ugong na may kudetang niluluto. Pero sa pagtatanong natin sa mga senador mula sa minority at majority nung panahon na yun, hanggang last week, hanggang kaninang bago magsimula ang sesyon, sinasabi nilang wala raw kudetang niluluto, hindi raw hawak ng minority ang numero. Pero kanina, nakita na natin at least 13 ang nagpahiwatig na nais silang magkaroon ng pagbabago sa liderato. Pops J. Merimon, magbobotohan ang Kamara tungkol sa impeachment. May kinalaman ba ito sa naganap na kudeta dyan sa Senado? Kanina, Pops J, bago mag-start yung session, nakausap natin yung nung time na yon, Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Ang sinasabi nila, wala raw silang gagawin para magkaroon ng paghahadlang sa pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court. Yan naman yung sinasabi ni Senator Bongo. During that time, still from the minority, na mandato raw nila, trabaho raw nila ito, yung pagkukonvene bilang impeachment court, yung kanilang mga trabaho bilang senator judge, at asahan daw yung kanilang impartiality at yung pagtingin sa ebidensya. Pero yung isa sa sinasabi ni former Senate President Tito Soto na probably dahil may kanya-kanya raw na agenda itong mga senador, pero ang sinasabi naman ni former SP Soto, wala naman daw siyang dinaramdam na tampo sa ilang mga senador na bumoto para dito kay Cayetano. So ang isang posibleng maapektuhan nito sa pagpapalit ng liderato, Pops J, is yung magiging timeline ng pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court kung aakyat na dito sa Senado yung articles of impeachment laban kay VP Sara. Kasi nung si Senator Soto pa ang SP nung time na yon, ang sabi niya ang convening daw forthwith. Ang forthwith para sa kanya the next day. So, yan yung titingnan natin ngayon sa timeline sa liderato naman ni Senator Cayetano. Ayun, madidelay yung pag-convene, no, ng Senate impeachment, no, bilang impeachment court.